namang birthday na naganap kanina noong February 17, 2024 sa isang bahay sa isang looban sa barangay Quirino 2A sa Anonas sa Quezon City. Naganap umano ang birthday ng 16 anyos na binatilyo na miyembro umano ng Alpha Kappa Rho Fraternity. Ang mga bisita nito, mga taga UP Diliman at barkada nito na taga Malabon. Ang tatay umano ng binatilyo pumunta o sumulpot at hindi sinama ang kinakasama nito para ayaw daw ng nanay ng eskandalo. Sa bagong silang Caloocan naman, isang 18 debo naman ang naganap doon kung saan naiulat ito o dito nagkaroon ng live report ang ating kapusong si Salima Refran at Tina Pangilipan Perez para sa election 2022 at sa COVID-19 cases doon sa Caloocan, kung saan maraming bisita at na-enjoy ang mga tao at may isa pang vlogger na nagpa-subscribe umano sa mga bisita ng birthday celebrant. Ayon sa lumalabas na testigo na sina Rodel Amansek at Ryan Dalpinado, matinding kakanapan daw to ayon sa mga nakatestigo o sa nakapanood ng video. Tumatatandaan ang mga kapuso natin na kung saan naipalabas sa mga newscast ang kaganapan nito noong December 4, 2021 kabilang na sa 24 oras weekend at balitang hali weekend. At noong May 28, 2023 sa Jollibee sa Quezon Avenue sa Quezon City, 3rd birthday ng isang batang babae kung saan naganap ang birthday nito, sinabay pang dedication nito noong kasagsaga o taong kasulukuyan. Maraming bisita at mga mahal sa buhay at marami pang iba at mga ninang at tinong netong ang umattend ng birthday nito. Ito ang unang coverage nila Gary De Leon sa GMA Integrated News at ni Hannibal Talete para sa update sa pananalasa ng Super Typhoon Betty noong 2023. Ang isang vlogger o isang binatilyo na miyembro umano ng fraternity miyembro ng Alpha Kappa Rho Fraternity ang nagvi-video at noong February 10, 2024 sa UP Diliman kung saan may naganap na birthday at may isang binatilyo na kinilig sa first love nito na apo isang apo ng isang kagawad. At nung March o nung ng Marso, may naganap na JS Prom sa Novadesi sa Novaliches sa Quezon City. Kung saan ito isang event ng isang pribadong eskwelahan sa Upper Banlat, Tandang Sora sa Quezon City. Sa entrance, ang mga magpartner na estudyante unang sumalang. Ang mga estudyante ng nasabing pribadong eskwelahan na enjoy. Hindi rin nagpahuli sa traditional na cotillion de honor sa nasabing prom night. At nung gabing yan, may kinilig na isang binatilyo naman na kinilig umano dahil sa collab life nito. Lumalabas sa testigo na residente o ayon sa testigo na sa mga testigo na residente umano ng Quirino 2A, binigyan umano ng bulaklak ang collab life na binatilyo ang kanyang kanyang collab life nung prom night na yan. Menor de edad o 16 anyos pa lamang ang binatilyo ayon sa mga residente nandamay ang lagat ng maligaya nang liligaw umano ang binatilyo habang tapos isinisekreto lang para hindi malaman ng buong kamag-anak ng binatilyo na taga Guimaras, Iloilo at Southern Leyte. Sa isang eskwelahan naman sa Zamboanga del Sur, isang theater play naman ng pang-grade 10 student o musical play ng isang Disney animation na may ito'y proyekto ng mga grade 10 o grade 10 student. Lumalabas sa noong 2023 ito naganap, pero hindi ito unang beses naganap ito. Ayon sa hindi na nakapanayam ng GMA Integrated News sa GMA Regional TV ang guro at principal ng nasabing
eskwelahan. At noong July 29, 2021 kung saan libing ni Damayang Lagi Kagawad George Navarro. Bago siya ilibing, inalayan umano siya ng misa at nang ilabas ang kanyang kabaong, may nagbasag umano ng bote. Makikita ang isang paborito niyang apo mahal niyang apo ang umiyak na isang minor de edad na apo umano ni Major Bonsay Malunes at idinaan ng kanyang labi sa barangay Damayang Lagi, Quezon City at sa Mother Teresa Cemetery sa Caloocan ang kanyang libing. At noong March 26, 2023, libing ni Joel Quezada Acla sa Maligaya Park Subdivision, Quezon City. Maraming ilan niyang mga brads sa Alpha Kappa at yang niyang mahal sa buhay nakipaglibing. Hindi lang nagsiiyakan ng mga tao nung kanyang libing. Ang ginawa na lang, salo-salo na lang. Kanta ng Alpha Kappa Fraternity ang kanta nung kanyang libing. At sa Tala Cemetery sa Caloocan ng kanyang libing. Bago siya ilibing, binigyan siya ng kapatiran at pagkatas siyang ilibing, nagpalipad na ng lobo ang mga nakipaglibing. Nakaputit na kaitim ang mga nakipaglibing pero walang nagbasag ng bote noong kanyang libing at bukod ron, marami na nakakaalala sa kanya. At noong October 22, 2023, libing ni Carlos Navarro sa San Mateo, Rizal. Naganap ang kanyang libing bago ang barangay Sangguniang eleksyon, bagong alas 9 ng umaga. Sa San Garden sa San Mateo, Rizal ang kanyang huling hantungan. Inalayan siya ng misa at pagkatapos tuloy na siyang ihinatid sa huling hantungan. Pagkatas ng kanyang libing, may napatapa umano nagwala na tagabahay Caridad na kinalalang si Rainmark Soto na 10 taong gulang. Ito ang unang maraming nakirami kabilang ang ating kapusong reporter na sina Salima Refranti na Pangliban Perez at Dano Tingkumko, Joseph Morong, Oscar Oida, John Consulta at marami pang iba. Si John Consulta naman nag-coverage sa San Mateo, Rizal para sa Barangay Sangguniang Election 2023 nung kasagsagan ng libing pa mismo. Noong February 9, 2024, libing ni Divina Valdez Habalyas. Nung libing mismo, idinaan ang kanyang labi sa Barangay Quirino 2A sa Quezon City at bukod doon may nagbasag pa ng baso. Isang miyembro umano ng Alpha Kappa Fraternity na isang minor de edad na binatilyo ang nakipaglibing. Sa Loyola Memorial Park sa Marikina ang libing ng yumao. Pagkatas ng libing, ang mga naiwan niyang mahal sa buhay, kumain pa o nananghalian pa sa isang restaurant sa LRT station boundary ng Anonas. Ang mga kaganapan man sa Pilipinas tulad ng mga birthday man, debut, JS Prom at theater play o marami pang iba kung ano-ano pa. Ang mga kaganapan sa Pilipinas kabilang ng COVID-19 pandemic noong 2020 at hindi lang ito, mga mall show man o mga concerts ng mga singer noong dadating ng mga Hollywood singers at mga mall show ng mga kapuso artists. Halos na ilang mga libing na mga patay o kung ano pa o mga ilang kaganapan sa Pilipinas at hindi lang mga birthday at iba pang kaganapan sa Pilipinas ang nagaganap sa buong bansa o sa Pilipinas man. Kabilang na ang mga libing ng mga taong patay. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, J. Sander Malunes, nakatutok 24 oras.